Pumasok na ang pera sa bank account. ₱1.5 milyon. Down payment ito. Sufan. Kailangang marating ang lalim na 10,000 metro. Bilis, bilis. Pambili ng gamot ni nanay. Pang tuition ko. Pambayad sa mga utang sa bahay. Hindi na ako makapaghintay. 5 metrong purong metal sa loob ng 2 araw. Papatayin yata ako nito sa trabaho. Nakadetect ng matinding pagnanais ng host na gumawa ng high-tech na produkto. Binabind na ang Super God Technology System. Kasalukuyang kinakabit ang system. Tagumpay ang pagbind. Libreng easy isa Super God Tech Workstation. Libreng 1,000 tech points. Ang basic na blueprint para sa Near-Earth Combat Mecha ay naipadala na. Mamatay na lang ba sa hirap? O itataya ang lahat dito? Walang problema, makukuha ang unit sa makalawa. Hindi ito para kay Wang Yixu. Hindi rin para sa 3 milyon. Para ito gawa ng paraan ang buhay na parang wala ng labasan. Malapit na itong matapos. I-extract ang workstation. Lumabas nga talaga. Inaayos na ng system ang basic mecha plan. Isinasagawa ang tactical modifications. Kasalukuyang inaayos ang mga data. Ang tibay ng skeletal frame ay tinaasa ng 300%. Ang energy source ay pinalitan ng micro-hydrogen energy module. Nilagyan din ng vector propulsion system. Simulan na ang pagbuo. Hindi lang ito basta modelo. Gumagawa ako ng isang bagay na kayang babaguhin ang tadhana. Tay, kung mayroon lang po kayo nito noon. Sufan, hindi ka pa ba natutulog? Huwag kang laging nagpupuyat. Paano na lang kung bumigay ang katawan mo? Ayos lang po, ma. May tinatapos lang po akong malaking proyekto. Kahit busy ka, hindi ka na bumabata, anak. Ipinakikilala ka ni Aling Wang sa isang babae. Liuli ang pangalan, manager siya sa mall. Maganda ang katayuan niya sa buhay. Subukan mong makipagkita kapag may oras ka. Kapag natapos ko po ito sa loob ng 2 araw. Ililipat muna kita sa mas magandang bahay. Ikaw talagang bata ka. Mahilig ka talagang mambola, sige na. Matulog ka na ng maaga, huwag masyadong magpagod. Nag-ipon pa rin si nanay ng 88,000 para sa akin. Habang ako, palihim na nagwaweld. Ng isang mecha na kayang lumipad sa langit. Itataya ko na ang lahat. Tutal, wala na rin naman akong ibang pagpipilian. Jayang Chan isa. Tapos na. Master Xu, kailangang maihatid yan sa Yunding Manor bago magtanghali. Susunduin ng driver ko ang order. Siguraduhin mong hindi ka palpak, ha? CJ, naka-activate na ang automatic disguise. Ano ba itong dala natin? Para itong isang malaking estatwa. Sinong gagawa ng estatwang 5 metro ang taas? Huwag na kayong madaldal, dahan-dahan lang sa pagbuha. Hindi nyo mababayaran ito kapag nasira. Grabe, ang bigat naman ito. Master Xu, dumating ka nga talaga. Ito na ba yon? 5 metro. Eksakto ang sukat, walang labis, walang kulang. Yixue, ito ba ang sorpresa mong nagkakahalaga ng 3 milyon? Akala ko naman kung anong espesyal na ang ibibigay mo. Ang ending, isang malaking tipak lang pala ng bakal ang dinala mo. Regalo ba ito sa birthday ni Lolo o pampasakit sa ulo niya? 5 metrong modelo. Masyadong exaggerated naman yata ito. Ang mga kabataan talaga, ang daling maloko. Nagtatapon ng pera para sa scrap metal. Ano bang alam nyo? Espesyal itong ginawa para sa akin. Tingnan nyo, ito ang medical exoskeleto na imported pa mula sa Germany. Mahina na ang binti ni Lolo. Kaya niregaluhan ko siya nito para makatulong sa paglalakad. Ano naman ang niregalo mo? Pampasikip lang yan at panggulat. Itinapon lang ang 3 milyon sa tubig. Baka mamatay sa galit si Lolo sa iyo ngayon. Huwag mo na siyang pansinin. Mamaya, alisin mo ang pulang tela. Pindutin mo ang start button. Sana hindi ito pumalya, ha? Malalaman mo kapag inalis mo na.
Sinabi ng batang si Ixue na may inihanda siyang malaking regalo para sa akin ngayon. Tingnan natin kung anong sorpresa ang inihanda ng batang ito. Lolo, mabuti naman ang intensyon ni Ixue. Kaya lang, madali siyang maloko. Bumili siya ng malaking bakal na nagkakahalaga ng 3 milyon. Baka isipin ng iba na nangungulekta ng basura ang pamilya wang natin. Ningning, birthday banquet ngayon. Tumahimik ka na lang. Opo. Sige na. Teka, hindi ito tama. Ang mga dugtong ng welding na ito. Hindi maaari. Walang bakas ng tradisyonal na welding dito. Ang tibay ng istruktura nito. Ang disenyo ng mga dugtungan. Hindi ito basta modelo lang. Kahit mukhang totoo, palamuti lang yan. Panggulat lang. Lolo, ang exoskeleton ko mula sa Alemanya ang talagang may pakinabang. Itong dambuhalang ito. Kumokonekta na ang sistema. Kumpirmado ang otorisasyon, Wang Yixu. Naka-activate na ang Smart Voice Guidance. Kagalang-galang na General He. Sana ay humaba pa ang inyong buhay. Ang materyales na ito, ang lakas nito. Ang bilis ng tugon ng Bai, Diyos ko. Master Xu, ano pa ang kaya nitong gawin? Hindi lang ito basta gumagalaw. Kaya rin itong lumipad. Lilipad, nagbibiro ka ba? 5 metro ang taas nito at purong metal, paano iyan lilipad? General Wang, tingnan mo ang sukat ng nozzle. Hindi ito basta dekorasyon lang. Kung talagang gagana ang thrust nito. Napakalupit ng disenyong ito ng makina. Yixue, paano mo na-order ang bagay na ito? Kuya Xu, pwede ba talaga akong pumasok sa loob? Handaan pa ba ito sa kaarawan? Parang eksena lang sa isang sci-fi na pelikula. Pag akyat mo, huwag kang pipindot ng kung ano-ano. Opo, hindi ko pakikialaman. Ang galing umarte, ha? Baka matrap ka lang sa loob mamaya. Ipapahiya mo lang ang pamilya wang natin. Kuya Xu, marami akong nakikitang buton dito. Para saan itong kulay asul? Huwag mong hawakan. Lumilipad. Lumipad nga. Ligozhong, matandang hukluban ka, gising. Ibigay mo agad sa akin ang access sa bido. May dambuhalang lumilipad sa himpapawid ng Zonghai. Bilis, bilis. Kuya Xu. Paano ito patitigilin? Saklolo, Kuya Xu. Ayoko na. Napakabilis nito. Normal ang takbo ng sistema ng temperatura at presyon sa loob ng cockpit. Ang kasalukuyang temperatura sa loob ay 25 degrees Celsius. Ganito na ba talaga ako kataas? Ang lupit naman nito. Hi. Headquarters. Nakakita ako ng humanoid robot sa taas na 12,000 metro. Inuulit ko, hindi ito Vife. Isa itong lumilipad na Gundam. Patay, naghahalusinate na ba ako dahil sa tagal kong lumilipad? Nasa Mach 4.8 na at patuloy pang umaakyat. Kung isasama ang bagay na ito sa sistema ng depensa, mababago ang buong kontrol sa himpapawid. Xiao Xu, magtapat ka nga sa akin. Anong klaseng kagamitan ba talaga ito? Customized na modelo para sa handaan ng kaarawan. Customized na talaga para sa handaan. Ang modelo mo, lumagpas sa sound barrier. Ibig sabihin lang yan. Hindi lang ito basta display. Ang mode na ito. At ang mode na iyon. Hala, may armas din pala rito. Ano iyon? Sirang satellite. Ang dalawang pulang tuldok na ito ay kayang mag-lock ng target, di ba? Kayang mag-lock ng target. Sirang satellite. Subukan lang natin. Special effects lang siguro ito. Nakalock na, fire. Diyos ko, kaya talagang umatake. Lumitaw na naman ang pulang target kanina. Nakalock ito sa mga labi ng Starlink. Sandali, nagpaputok ito. Putsa, pinasabog niya ang satellite. Nagpaputok ang hindi kilalang armadong target. Hindi ito isang normal na spacecraft. Ulat, isang hindi kilalang hypersonic object ang bumababa ang altitude. Diretsong bumabalik sa direksyon ng Zonghai. Bilis, Mach 5.7. Hindi ito ma-intercept ng normal. I lock ang landing point.
Unang antas ng alerto sa labas ng base. Nakahanda na ang mga missile truck. Opo. 20% na lang ang natitirang enerhiya. Anong ibig mong sabihin? Kapag hindi pa bumalik, talagang mahuhulog na ito mula sa langit. Wang Yixue, simulan ang auto-return. Lumapag sa pinakamalapit na base ng pananaliksik. Hindi pa ako. Bumalik ka na ngayon. Atensyon sa lahat. Kapag nawala ng kontrol, kumilos agad. Napakabilis, sa susunod, hindi na ako lilipad ng walang laman ang tiyan. Ito ang mapanganib na target. Ito ba ang tinatawag ninyong himala? Panggulat lang ang pintura. Mukhang maayos ang istruktura. Pero ang welding sa bansa natin ay hanggang doon lang ang antas. Maaaring prototype ito mula sa ibang bansa. O kaya naman ay na-set up lang kayo. Siya ang gumawa nito. Siya nga. Isang welder. General Wang, hindi po ba masyado kayong nagmamadaling magbigay ng konklusyon? Huwag muna nating seryosohin ang ganitong bagay. Ayusin mo ang pananalita mo. Ngayong araw, ipakikita ko sa inyo kung ano ang tunay na siyensya. Tingnan nyo, ganoon lang. Imposible, hindi ito maaari. Hindi ganyan kalala ang limitasyon ng titanium alloy. Anong klaseng data ito? Nasaan ang mga batas ng pisika? Kung sira ang instrumento, palitan ng bago. Huwag kang sumigaw na parang nakakita ng multo. Ano bang alam mo? Ang data na ito ay imposibleng umiral. Kung hindi mo maintindihan, sukatin mo pa ng ilang beses. Huwag gumamit ng sirang makina para magyabang. Sino ang tinatawag mong nagpapanggap na eksperto? Isang welder ka lang, wala kang karapatang makipag-usap sa akin tungkol sa material science. Dahil hindi mo masukat, sasabihin mong ninakaw o peke ng iba. Kung hindi pagpapanggap, ano ito? Naiintindihan ko na. Ninakaw mo ang teknolohiyang ito. Tiyak na nakahawak ka ng prototype mula sa laboratorio sa ibang bansa. General Wang, ang teknolohiyang may kahina-hinalang pinagmulan ay dapat imbestigahan ng mahigpit. Kapag hindi niya maipaliwanag ang pinagmulan nito, malaking problema ito. Subukan mo pang magbintang ng walang ebidensya. Hindi ako naniniwala. Ako mismo ang magbabaklas nito para makita. Sinasabi ko na nga ba, may problema ang bagay na ito. Gumamit lang ng magarbong packaging para linlangin ang mga walang alam. Tapos tatawagin itong high-tech. Yixue, teka. Anong balak mong gawin? Base militar ito. Huwag kang gumawa ng gulo. Hindi ba't sabi mo pek ito? Ibaba mo ako. Hindi ba't minamaliit mo ang gawang lokal? Kaya doon ka pumunta sa lugar na pinakasasambahin mo para makapag-isip-isip ka. Yixue, huwag. Patawad, nagkamali ako. Ibalik mo na ako. Hindi na ako magsasalita. Ngayon alam mo na ang takot. Saklolo. Nasaan ba ako? May mga oso rito. Pag-isipan mong mabuti ang ginawa mo. Tandaan mo ito sa susunod. Ang salitang gawang lokal ay hindi mo basta-basta pwedeng tapakan. Kasamang Sufan. Tungkol sa nangyari kanina. Naayos na namin ang lahat. Ganoon ba? Noong una, ang ipinangakong huling bayad sa iyo ni Binibining Wang ay 1.5 milyong yuan. Pero ngayon, nagpa siya ang pamahalaan na itaas ito sa 15 milyong yuan. Ito ang pagpapahalaga ng ating bansa. Xiaoxu. Kailangan mo itong tanggapin. Sa susunod, ang mga ganitong modelo. Basta't gusto mong gawin. Ang pamahalaan na ang bahala sa lahat ng gastos. Napakagalante naman. Para sa mga natatanging talento. Hindi kailanman nag-aatubili ang bansa na gumastos. Naihatid ko na siya. Mukhang proud na proud ka pa. Kasalanan niya, masyadong madaldal ang bibig niya. Sige, uwi muna ako. Bakit nagmamadali ka yata? Naghihintay pa kasi si nanay. At saka, baka kalagkarin na naman niya ako sa isang blind date. Sa galing mong yan, kailangan mo pa ring mag-blind date. Sa paningin ni nanay, isa lang akong hamak na part-time na welder. Xiao Fan, bilisan mo at magpalit ka ng maayos na damit. Nandoon na ang babae sa mall. Naghihintay sa iyo sa kapihan sa ikatlong palapag. Ma, bakit niyo po inilabas ito? Para sa dote, 88,000 yuan. Kahit hindi tayo mayaman, hindi dapat mawala ang mga nakasanayang tradisyon. Para hindi tayo maliitin ng ibang tao. Ma, itabi niyo na lang po ang perang ito para sa pagpapagamot niyo. Ano namang gagamutin ko? Dati ko na itong karamdaman. Tinitiis ko na lang at lilipas din. Ayusin mo muna ang pag-aasawa mo. Para mapanatag na ang loob ko.
Kahit sabihin ko sa kanya ngayon, baka hindi rin siya maniwala. Baka matakot pa nga siya. Maganda ang katayuan sa buhay ni Liuli at maganda rin siya. Supervisor siya sa isang malaking mall. Pagdating mo roon, maging magalang ka at huwag kang tutunganga lang. Sige po, pupunta ako. At kapag kaharap mo na siya, huwag mong pairalin ang ugali mong welder, tandaan mo yan. Maging magalang ka at huwag kang bastos. Opo, alam ko na po. Kumusta? Xufan. Ikaw pala si Xufan. Ang galing sa National Defense University. Nabalitaan ko sa nanay mo na nagtatrabaho ka sa welding. Parang ganoon na nga. E di welder ka pa rin pala. Ganyan naman talaga ang mga nakapagtapos ngayon. Nag-aral ng matagal pero paglabas, lakas bisig pa rin ang inaasahan para kumain. Diretsahan akong magsalita. Kung gusto mong ituloy ito, linawin muna natin ang mga bagay-bagay. 300,000 yuan para sa dote. At isang bahay sa sentro ng lungsod na may sukat na hindi bababa sa 100 metro kwadrado. Dagdagan mo ng hindi bababa sa 100,000 ang titulo ng bahay. At saka, hindi ako titira kasama ang mga biyenan ko. Gawan mo ng paraan ang tungkol sa nanay mo. Blind date ba ito? O negosasyon sa negosyo? Ang kasal naman talaga ay nakadepende sa estado. Karaniwan lang naman ang estado mo. Kaya kailangan mo itong bawiin sa katapatan mo. Lily, ito ba ang blind date na sinasabi mo? Manager Tan, bakit po kayo naparito? Bata, may nagustuhang cosmetic set si Liuli na nagkakahalaga ng 118,000. Hindi ba't gusto mong magpakita ng katapatan? Bayaran mo na ang bill. Tingnan natin kung may kakayahan ka nga. 118,000. Kung gusto mo talagang magpatuloy tayo, bayaran mo na ang bill. Kung hindi, wag mo nang sayangin ang oras ko. Paano kung ayaw kong bayaran? Kung hindi mo babayaran, baka hindi ka makalabas sa pintong ito ngayon. Nabalitaan ko ring may dalang malaking pera ang nanay mo. Tawagan mo siya para dalhin dito at bayaran ang utang. Sa lagay mong yan. Swerte mo na nga na binibigyan ka ng pagkakataong gastusan ako. Huwag ka nang magpanggap, tumawag ka na. Talagang dinamay mo pa ang nanay ko, ha? I'll lock down ang lugar. Bawal lumapit ang mga walang kinalaman. I'll lock down ang lugar. Lahat kayo, huwag gagalaw. Anong nangyayari? Ginoo, baka po nagkakamali kayo ng hinuhuli. Legal na mall po ito. Siya Oksu, maayos ka lang ba? Sa ngayon po, maayos naman. Anong ibig mong sabihin sa ngayon? Sino ang nang-api sa iyo? Siya. Kilala niyo po siya. Sila nga. Pinipilit nila akong bilhan siya ng cosmetics na nagkakahalaga ng 118,000. Hindi nila ako paalisin kapag hindi ako nagbayad. Gusto pa nilang makuha ang 88,000 na dala ng nanay ko. Sino ang nag-interes sa pera ng nanay mo? Isang malaking pagkakamali lang po ito, General. Misunderstanding lang po ang lahat. Nagbibiro lang naman po ang mga kabataan. Biro ba ang pag-interesan ang pinaghirapang pera ng nanay ko? Ang lakas ng loob ninyo. General Wang. General Wang, si Wang Baogo na nasa balita. Yung naka-uniformeng militar. Mga bituin ng general ang nasa balikat niya, di ba? Xufan, hindi ba't welder ka lang? Welder na ako. Pero hindi ang tipo na pwede nyo lang basta-bastang apihin. Suspect sa panggugulo at pangingikil. At pagbabanta sa isang mahalagang mananaliksik ng bansa. Ipasara agad ang tindahang ito. Arestuhin at dalhin ang lahat ng may kinalaman. General, patawad po, nagkamali ako. Hindi ko po talaga alam kung sino siya. Napakabulag ko po. Liuli, magsalita ka naman. Hindi ba't sabi mo ay mahirap na estudyante lang siya? Hindi ko alam. Si Oksu, sigurado ka bang hindi ka nasaktan? Huwag ka nang pupunta mag-isa sa ganitong klaseng lugar. Pumunta lang naman po ako para sa blind date. Blind date, bakit ka pa nakikipag-blind date ngayon? Inayos po ito ng nanay ko. Hindi naman po pwedeng hindi ako sumipot. Kasamang Xu, sa susunod na may pribado kang lakad. Kailangan mo itong iulat sa security team. Kailangan ko pa bang mag-ulat kahit magkakape lang ako? Hindi ka na ordinaryong tao ngayon. Walang pakialam kung ordinaryong tao ako o hindi. Pero kung sino man ang gagalaw sa nanay ko, malilintikan talaga sa akin. Maliwanag po. Kuya Xu, sakay na. Bakit naparito ka rin? Natatakot si Lolo na baka maapi ka sa labas. Kaya isinama niya ako para sunduin ka. Sino nang mag-aakalang pupunta ka talaga sa blind date? Sabi ni Lolo. Simula ngayon, kailangan mo ng opisyal na magturo sa Secret Special Forces. Sa susunod, ang mga bagay na ito, kailangan na nating patakbuhin bilang isang buong unit. Ako, magtuturo. At may mas malaki pang bagay. Pag-usapan natin pagbalik mo sa base. Instructor Xu, tuloy po kayo. Mga kasama,
Ngayong araw, opisyal nating ipapakita ang combat performance ng Jiangshan isa. Talaga bang ganoon katindi yan gaya ng sinasabi nila? Huwag ka lang kukurap mamaya. Wang Yixue, huwag kang magpigil. Gawin mo kung ano ang mas madali para sa iyo. Copy. Para lang naghihiwa ng tokwa. Isang hiwa lang sa main battle tank. Hindi lang isang hiwa, kundi 3 hiwa na pinagsama sa isa. Napakabilis nito kaya hindi mo man lang makikita. Hindi pa nasa pinakamagandang kondisyon ang talim. Calibrate natin ulit. Maaari pang mapataas ang cutting efficiency. Dalawang gravity mines. Copy. Anong klaseng sandata ito? Overclock gravity mine. Nanshanmen. Hindi na ito panaginip. Talagang hindi na ito panaginip. Xufan. Salamat. Huwag kang ang masyadong cheesy. Xiaoxu, ano ang gusto mo? Ano ang gusto mong ibigay sa iyo ng bansa? Tao, pera, lupa o mga materyales? Sabihin mo lang. Naabot na ang tech level. Na-unlock na ang manufacturing blueprint ng Luanyao Aerospace Platform. Na-unlock na ang manufacturing plan ng 1.4D lithography machine. Gusto ko namang mag-weld ng mas malaking bagay susunod. Gaano kalaki? Masyadong malaki kaya huwag muna kayong magtanong. Baka magulat lang kayo. Tinawag mo ako rito sa gitna ng gabi. Huwag mong sabihing test flight na naman ito. Pupunta tayo sa malayo. Teka, ikaw ang magpapalipad. Kung hindi, sino pa? Hindi naman pwedeng palagi mo na lang ginagawang praktisan ang totoong laban. Sige, sa co-pilot seat na lang ako upo. Pero magkasundo muna tayo, huwag mo akong ituring na punching bag ngayon. Saan mo nilock ang target? Sa buwan. Xufan. Napapansin ko na para ka nang nababaliw kapag nagsasalita ngayon. Kumapit ka ng mabuti. Nakalock na ang ruta patungong buwan. At todo ang mga thruster. Countdown. Ulat, ang bilis ng target ay lumampas na sa Mach 15, Mach 30. Mach 43. Ano? Mach 43. Tumataas pa rin. Hindi na naman nag-report ang batang ito. Hindi lang ito test flight. Talagang lumalabas na siya sa orbit ng mundo. Ulat, nakawala na ang target sa gravitational pull ng mundo. Inaasahang destinasyon ng orbit, buwan. Nakalabas nga talaga tayo. Maghandang mag-decelerate. Lumipat sa gravitational field ng buwan. Xufan, ano pa ba ang mga tinatago mo na hindi mo pa ipinapakita? Papalapag na. Huwag mong sabihin ang tinatapakan mo ay. Parang ganoon na nga. Talagang hindi ka natatakot na magkagulo ang buong mundo. Kahit magkagulo sila, walang mababago. Kung gusto mong gumawa ng kasaysayan, sige lang. Pero pwede bang huwag namang masyadong mayabang? Nandito na rin lang tayo. Sayang naman ang punta kung walang iiwang alaala. Dati, akala ko magaling lang siya. Ngayon, napagtanto ko na hindi niya talaga. Siniseryoso ang mga patakaran ng mundong ito. Mag-iwan ka ng marka para sa mga taong nagmamasid sa ibaba. Nawala ang target. Hindi, nasa likod natin siya. Paano naging posible to? Pabalik ka na ba o nagpapasikat ka lang? Nasa daan ko lang naman. Nasaan ang lupa mula sa buwan? Patingin nga. Nasaan ang monumento? Teka, wag muna nating pag-usapan ang monumento. Ibigay mo muna sa akin ang lupa mula sa buwan. Lupa nga talaga ito mula sa buwan. Pumunta talaga siya roon. Espesyal na pondo na 10 milyong yuan. Gawin na agad ang Jiangshan 2 sa lalong madaling panahon. Ngayon na, bilisan mo. Sige po. Lolo, wag po muna kayong masyadong ma-excite. Sa susunod po, bago ninyo siya papuntahin sa Mars. Pwede po bang kumuha muna kayo ng insurance para sa co-pilot? 10 milyong yuan. Sapat na ito para makagawa pa ako ng isa pang hakbang.
Ang system workstation ay na-upgrade na sa D2. Kumpirmahin ang pag-upgrade. Gagamit ng 1,000 touch points. Synthesis ng mga molecular level na material. Bagong feature na idinagdag. Kalibrasyon ng bilang ng partikula. Na-unlock na ang plano sa paggawa ng Jiangshan 2. Mukhang maayos ang isang ito. Ang Jiangshan 1 ay para sa direktang pag-atake. Ang Jiangshan 2 naman ay para sa long-range decapitation. Jiangshan 2. Master Xu. Pinapadala po ni General Wang ang mga materyales. High purity titanium alloy, monocrystalline silicon at rare earth. Nasa likod po ang lahat. Ito pala ang Jiangshan 2. Ibang-iba ito kumpara sa Jiangshan 1. Hindi ito para sa malapitang labanan. Espesyal ito para sa long-range sniping ng mga pangunahing target. Nga pala. Pwede ba akong sumama sa test drive sa susunod? Mas magiging maingat ka ba kaysa kay Wang Yixue? Kahit papaano, hindi ko basta-basta pipindutin ang launch button. CJ, pumunta ka kapag nagkakalibrate na ng cabin. Talaga? Kung ganoon, handa akong pumunta anumang oras sa mga susunod na araw. Kasamang Xu, magsisimula na bukas ang Red Says Blue Military Exercise. Kumuha ang Red Team ng mga imported na Thor Type 3 exoskeleton. Napakalakas ng puwersa nila. Ang gusto ni General Wang ay subukan ang iyong Jiangshan 2 sa labanan. Subukan sa labanan. Para malaman din ng iba kung ano ang totoong teknolohiya. Ipakita natin sa kanila ang lahat. Sabihan ang unang batalyon na patuloy na sumulong. Masusunod po. Sa loob ng 2 oras, gusto kong makuha ang command flag ng Blue Team. Ito ang tinatawag na agwat sa henerasyon ng kagamitan. Dapat lang na ganito ang resulta ng mga mamahaling kagamitan. Command Center. Pumasok na ang exoskeleton unit ng Red Team sa Sector 2. Hindi namin sila mapigilan. Sufan, pwede ka nang magsimula. Ipadala mo sa akin ang mga coordinate. Tanggalin ang takip. Magpaligsahan tayo ngayon kung sino ang unang makakatapos ng misyon. Huwag ka munang magyabang, baka mawalan ka agad ng kontrol pagdating doon. Huwag mo lang hahayaang maunahan kita sa unang kill. Napakasimple lang ng misyon. Kontrolin ng Jiangshan 1 ang lugar. Ang Jiangshan 2 naman ang kukuha sa pinuno. Mag-ingat sa inyong mga galaw. Huwag kayong makasakit ng mga kakampi. Naiintindihan. Naiintindihan. Lilipad na. Ano iyon? Ano ba talaga ang bagay na ito? Commander, hindi lang ito basta antas ng exoskeleton. Kasamang commander kong ng pulang koponan. Na-eliminate ka na ng Jiangshan Task Force ng asul na koponan. Mangyaring maglabas agad ng utos para sa tigil putukan. Tong Yao, ito ba ang sarili ninyong kagamitan? Opo. Commander Kong, huwag niyo nang tingnan, totoo yan. Ang mga imported na exoskeleton ninyo at ang sa amin ay hindi talaga magkapareho ng antas. Ano pa ang AN sa'yo natin dito? Hindi ba pang-aapi na ito? Konekta mo ako kay Commander Lu. Ngayon na. Bakit ka nagpapanik, Lao Kong? Bakit ka nagpapanik, Lao Kong? Hindi ba't sinabi mong matatapos ito sa loob ng 2 oras? Commander, tingnan niyo po mismo. Ano ba ang bagay na ito? Ano ba ang bagay na ito? Bagong kagamitan ng asul na koponan. Kasisira lang ng command center ko dahil dito. Modelo ba ito o totoong armas? Bakit hindi ka bumaba rito para subukan para malaman mo? Nag-ulat po, Commander Lu. Tapos na po ang decapitation mission ng Jiangshan Task Force. Nasaan si Li Gozhong? Konekta mo agad ako sa kanya. Magagamit ba talaga ang bagay na ito sa totoong labanan? Narinig mo ba? Nagmamadali na si Commander Lu. Unang beses makakita ng ganitong agwat sa teknolohiya. Kahit sino naman ay matutulala. Tinatatanong niya kung pwede itong gamitin sa labanan.
Kung ganoon, hayaan nating makita niya ito gamit ang sarili niyang mga mata. Sabihin sa Tongyaw. Sa kalawakan ang susunod na laban. Huwag mo lang ilabas yan para manakot. Ang tinatanong ko ay, may halaga ba talaga sa totoong labanan ang bagay na ito? Laolo, tingnan mo mismo. Tongyaw Unit 2, target in ang satellite. Roger po. Ipakita mo ang galing mo. Naka-lock on na. I fire. May na-detect na high-energy electromagnetic target. Hindi makalkula ang bilis. Tinamaan nito ang isang low-orbit object. Sandali, hindi lang isa. 3 sila. Nariyan na naman, yung pulang target na naman. Mali, sa pagkakataong ito, itim na target naman. Diyos ko, ano ba talaga ang ginawa ng bansang siya? Pagsubok sa secondary weapon. Polymer solid-state cold nuclear bomb. Cold ano? Manahimik ka at manood. Ito, antas ng nuclear weapon ba ito? Bilis. Sukatin ang radiation. Sukatin na agad. Zero radiation. Kahit katiting, wala. Wala talaga kahit kaunti. Cold nuclear weapon, ito ang totoong resulta ng cold nuclear weapon. Ang batch ng mga exoskeleton ko. Sa harap ng bagay na ito, mukha talagang laruan. Ngayon alam mo na ang pagkakaiba, di ba? Hindi ibig sabihin na ang galing sa ibang bansa ang pinaka-advanced. Xiaoxu, nasaan ka? Huwag kang aalis, pupunta na kami riyan ngayon din. Gabi na, bakit pa kayo pupunta rito? Para pag-usapan ang kooperasyon. At saka, gusto ko ring makita kung ano talaga sa bodega mo. Ang nakatago pang mga kamanghamanghang bagay. Ito lang. Ang mga bagay niyang makakapagpabago sa mundo. Dito ba galing ang lahat ng yan? Tuwing pumupunta ako rito, pakiramdam ko pumasok ako sa isang lamat sa pagitan ng dalawang panahon. Pumunta pa kayo rito ng ganito kagabi. Hindi ako inaantok. Hindi ako makatulog. Ang cold nuclear bomb mo kanina. Tinakot ako ng husto kaya nagising ang buong diwa ko. Xiaoxu, magtapat ka nga sa akin. Gaano pa karaming magagandang bagay dito ang hindi mo sinasabi sa amin? Nandoon sa tabi ang isang bunton. Mga natirang scrap metal mula sa Unit 2. Kung may pakinabang kayo riyan, hakutin nyo na. Scrap metal. Opo, ang mga natira. Ano ito? Manipis na wire ng room temperature superconductor. Ang critical temperature nito ay nasa 120 degrees Celsius. Maayos naman ang conductivity nito. Ilang degree? Nasa 120, may problema ba? Iyon naman ay high purity carbide alloy. Ang tibay nito ay halos 10 beses ng titanium alloy. At tinatawag mo itong scrap metal. Room temperature superconductor. Alam mo ba kung ilang taon nang nababaliw ang buong mundo? Para lang sa mga salitang iyan. May alam po ako ng kaunti. Kaya nga po ibinigay ko na sa inyo, hindi ba? Napakagaan magsalita ng batang ito. Pero ang anumang bagay na basta na lang malaglag sa mga kamay niya, ay nagpapasya sa kapalaran ng bansa. Hindi pwedeng kunin ng bansa ang mga materyales na ito ng libre. Magbigay ka ng presyo. Sige po, kwentahin natin base sa puhunan. 478 kada kilo. Magkano? 478 kasama na ang bayad sa paggawa at kuryente. Ayaw talaga niyang magastos ang bansa. Hindi man lang isinama ng batang ito ang sarili niyang kita. Hindi naman po ganoon kalaki ang lugi ko. Ito naman ang formula at mga hakbang sa paggawa ng superconductor wire. Magagawa niyo itong mass-produce kung susundin niyo ito. Ibibigay mo lang ito sa akin ng ganoon kadali. Nakatambak lang naman po yan dito. Xiaoxu, 3 araw mula ngayon sa pinakadakilang bulwagan. Gawawaran ka ng medalya ng bansa. Gawad parangal. Hindi mo ito matatakasan. Sa pag-apruba ng pinakamataas na pamunuan, ipinagkakaloob kay Kasamang Sufan ang medalya ng Zhenguo. Kasabay nito, ang clearance ni Kasamang Sufan ay itataas sa antas 10 ng pinakamataas na lihim ng estado. Antas 10. Hindi na ito pangkaraniwang pagtrato ng estado. Ibig sabihin, itinuturing siya ng pamunuan bilang puso ng kapalaran ng bansa. Dahil sa kanyang mga tungkulin sa pananaliksik. Hindi makakadalo si Kasamang Sufan. At tatanggapin ito sa ngalan niya ni Kasamang Wang Yixue. Maraming tao ang nakaupo rito ngayon. Na nakikita lamang ang Jiangchan 1 at Jiangchan 2. Nakita ang lunar military exercise sa Lingyuan. Pero noong unang beses kong makita si Xufan, nasa loob siya ng isang tumutulong bodega. Nag-iisa siyang nagwi-welding hanggang mag-umaga. Walang aircon, walang laboratorio. Kumakain lang ng murang tinapay. Kahit kailan ay hindi siya dumaing sa hirap. Sinasabi ninyong henyo siya. Pero alam ko, hindi lang basta-basta lumitaw ang kanyang galing. Ang mga bagay na hindi man lang magawang pangarapin ng iba, ay unti-unti niyang binuo sa pamamagitan ng pagwi-welding.
Habang nag-welding pa si Xufan. Hindi kailanman masasakal ang bansa ng Xia ng kahit na sino. Tapos na ang paggawad ng parangal. Tapos na at dahil hindi sumipot ang bida. Mas lalo ka lang kinaawaan ng mga tao. Sige na, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa, pag-usapan natin ang seryosong bagay. Humingi ng tulong si Commander Zhang ng Navy. May natuklasang strategic rare earth mine sa lalim na 10,000 metro sa Mariana Trench. Kumikilos na roon ang panig ni Commander Zhang. Pero malapit ng paghati-hatian ng iba ang minahan. Hindi rin nila kayang asikasuhin ang mga armas. 10,000 metro. Kailangan nating bumaba roon. Sa kailaliman ng dagat na 10,000 metro. Opo. Sabihin niyo kay Commander Zhang. Maghanda siyang tumanggap ng isang bagay na kayang bumaba ng 10,000 metro. Isang Deep Sea Strategic Combat Platform. Naka-unlock na ang plano sa paggawa ng Deep Sea Titan. Gagamit ba ng 5,000 tech points para simulan ang paggawa? Xiao Fan. Kailangan nating bumaba sa 10,000 metro. I unlock. Sampung libong metro. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang bababa. Baklasin ang bubong. Nagsisimula na ang paggawa sa Deep Sea Titan. Mas bilisan pa natin. Gumagana sa full power ang 12 robotic arm. Tapos na ang Deep Sea Titan. Hello, Kuya Xu. Sa wakas, nagparamdam ka rin. Magpadala ng mga heavy transport helicopter sa bodega. Ano na naman ba ang hinang mo? Isang bagay na kayang bumaba ng 10,000 metro. At mag-ahon ng mga bagay mula roon. Commander Zhang, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Ang 10,000 metrong kailaliman ng dagat ay hindi nyo kayang. Marating sa pamamagitan lang ng pagsigaw ng mga slogan. Kung wala ang aming high-pressure valve technology, hindi nyo man lang kakayaning umabot ng 5,000 metro. Ang $1 billion na kasunduang ito. Kapag nilagdaan nyo, magiging marangal ito para sa lahat. Marangal, ginagawa ninyong patalim ang teknolohiya. Para itutok sa liig ng aming bansang Xia. Kung mahina kayo, tanggapin nyo na lang. Sinong nagsabing wala kaming sariling teknolohiya? Huwag kang magbiro, nene. Huwag mong sabihin gagamit ka ng cellphone. Para lang mapababa ang submersible ng 10,000 metro. Sabi ni Kuya Xu. Bawasan ang satsat. Manood kayo ng mabuti mamaya. Commander, may malaking bagay na umaahon mula sa ilalim ng dagat. Impossible. Hindi ito ang sukat ng isang karaniwang submersible. Hindi ito isang submersible. Isa itong halimaw. Ulat sa lahat ng mga pinuno. Jiangshan Special Submersible Team, Deep Sea Detachment. Ang Deep Sea Titan isa ay ganap ng nakahanda. Ang 10,000 metro sa Mariana ay karaniwang lalim lang ng operasyon para rito. Mabuti. Napakabuti. Sa wakas, sumapit din ang araw na ito para sa ating Navy. Ang kakayahang gumalaw sa lupa ay hindi nangangahulugang gagana ito ng maayos sa kailaliman ng dagat. Ang kailaliman ng dagat ay hindi lugar para magpasiklab. Ang tunay na nagpapasya sa buhay at kamatayan ay ang pressure, sealing, at fluid impact. Hindi ang laki nito. Commander, ang datos na ito ay talagang mapangwasak. Hindi lang ito basta pagbaba ng 10,000 metro. Kundi ang kakayahang gumana ng maayos sa pinakailalim ng 10,000 metro. Lalaot tayo bukas. Organisa agad ang misyon ng malalim na pagbaba sa Mariana Trench. Masusunod. Huwag muna kayong magdiwang. Ano nang silbi kung sa lupa lang kayang gumalaw? Kung may lakas kayo ng loob, subukan nating bumaba ng 10,000 metro. Sige ba? Bukas, idilat mo ng maigi ang mga mata mo at panoorin mo. Tingnan natin kung kanino talagang teknolohiya ang karapat dapat tawaging Deep Sea. Commander Zhang, iyon pa rin ang sasabihin ko. Ang kailaliman ng dagat ay hindi isang pagtatanghal sa lupa. Kapag ang dambuhalang bakal ninyo ay bumaba sa 10,000 metro,
Madudurog lang ito at magiging basurang bakal dahil sa presyo ng dagat. Ang aming Alpha ang kasalukuyang pinakamodernong deep sea submersible sa buong mundo. Kung talagang may lakas kayo ng loob, bakit hindi tayo sabay na bumaba? Sabay kung sabay, sino nang natatakot? Sige, magpaligsahan tayo. Sabay tayong bababa bukas. Kung sino ang unang makahanap ng minahan at unang makakuha ng sample, siya ang may kontrol. Pero kapag natalo kayo, huwag niyo nang ilabas ang inyong lumang teknolohiya para manakot ng tao. Ano nang sinabi mo? Hindi ka ba nakakaintindi ng Chinese? Sige, didiretsuhin ko na kayo. Luma na ang teknolohiya ninyong ito. Huwag niyo nang ilabas para hindi kayo mapahiya. Masyado kang mapangahas, bata. Makinig ng mabuti. Sabay na sisisid ang magkabilang panig bukas ng umaga. I record ang buong proseso. Masasaksihan ito ng buong mundo. Pagdating ng oras, huwag ninyong idahilan na nasira ang kagamitan. O kaya ay masama ang lagay ng dagat. Sana makangiti pa kayo pagdating ng oras na iyon. Sundin ang plano. Huwag kayong magpanik, 10,000 metro lang yan. 10,000 metro. Kailangan nating makababa. 10 taon na. Hindi ko nakalimutan ang mga salitang ito kahit isang araw. Pa, sa pagkakataong ito, ako na ang bababa sa 10,000 metro para sa iyo. Nandito ka nga. Kay Tito. Para saan ba talaga ang ginagawa mo ngayon? Para ba talaga sa bansa? O para kay Tito? Para sa pareho. Kung ganoon, bukas ay babawi tayo ng todo at ipapakita sa kanila. Ang malalim na dagat ay hindi nadadaan sa laki. May mga bagay na mukha lang nakakatakot. Pero kapag nasa ilalim na ng dagat, mas mabilis lang silang masisira. Nga, parang ang ilang tao lang. Ang mamahalin ng suot na suit. Pero tiklop naman ang tuhod. Ning, huwag masyadong matapang ang pananalita mo. Diretso lang talaga akong magsalita. Kapag hindi ninyo kinaya mamaya, huwag ninyong isisi sa lalim ng dagat. Kung tapos na kayong magsalita, maghanda na sa pagbaba. Hindi maghihintay ang minahan habang nagdadaldalan kayo. Ay full power ang propulsion ng Alpha. Hanapin muna ang lokasyon ng minahan. Commander, sinusubukan nilang mauna. Hayaan mo silang mauna. Gusto kong makita kung hanggang kailan kakayanin ng mga taong ito. 5,000 metro na. Bakit parang wala man lang maramdaman sa loob nito? Mayroon itong 7 patong ng pressure dampening. At may dynamic compensation pa. Kung may naramdaman ka, ibig sabihin ay pumalpak ang gawa ko. Sige na, ikaw na ang magaling. Ginoong Richard. Hindi normal ang galaw ng high pressure valve. Tumataas din ang stress value sa labas ng cabin. Patuloy na bumaba ng mas malalim. Hindi tayo pwedeng matalo ng malaking bakal na iyon. Pero ang kasalukuyang sitwasyon, ipatupad. Commander, ang data natin ay kasing tatag ng pagsubok sa patag na lupa. May hindi tama sa Alpha. Mabilis na nagbabago ang pressure sa cabin nila. Napakadaldal nila kanina, di ba? Kapag bumaba pa, baka sila ang unang bumagsak. Patuloy sa pagbaba. Malapit na sa linya ng 10,000 metro. Nakarating na sa 10,000 metro. Parang naglalakad lang talaga sa patag na lupa. Ganoon naman talaga. Hindi naman ganoon katakot-takot ang malalim na dagat. Sadyang hindi lang sapat ang kakayahan ng mga luma nilang kagamitan. Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang mamatay tayong lahat dito? Ulat, ang deep sea Titan ay matagumpay nang nakarating sa ilalim ng dagat sa lalim na 10,000 metro. Normal ang lahat ng sistema. Mabuti. Commander, malapit nang mag-collapse ang Alpha. Hindi ba't sinabi nilang sila ang kumakatawan sa limitasyon ng tao? Ngayong nakikita natin, hanggang doon lang pala ang kaya nila. Ulat. Nakita sa scan sa ilalim ng dagat ang malawak na abnormal na mineralization reaction. Sufan, tingnan mo. Nakikita ko. Mas malaki ang sukat ng ore vein kaysa sa inaasahan. Kung puro rare earth nga ang lahat ng ito, hindi na nila ito maaagaw sa atin ngayon. Napakalawak ng sakop nito.
Opo, Commander. Higit na lampas ito sa lahat ng naunang pagtatantya ng pagsusuri. Itinuturing itong isang strategic level na malaking minahan. Mabuti. Napakaganda. Kunin muna natin ang kumpletong datos. Para may alas tayo sa susunod na negosasyon. Hawak na natin ang inisyatiba. Bumarena ng 30 sentimetro sa ilalim ng sapi ng bato. Iwasan ang bitak sa ibabaw. Naintindihan. Kumpirmado ang sample. Mataas ang konsentrasyon ng strategic rare earth composite ore. Dati, akala ko nagpapatupad lang ako ng misyon. Ngayon ko lang naintindihan. Para sa bansang ito ang ginagawa natin. Upang itatak ang ating marka sa 10,000 metro sa ilalim ng dagat. Sandali, may kung anong bagay doon. I zoom in. Hindi ba iyon ang alpha? Sandali. May lumalangway patungo sa atin. Nakikita ko na. May kung ano sa gilid ng trench sa kanan. Lumalaki ang sukat ng target. Hindi pa matukoy ang katangian nito sa ngayon. Hindi ito katulad ng karaniwang etyo ng topografiya. Napakabilis ng takbo ng trajectory nito. Baka reflection error lang ito. Mula sa pagguho sa ilalim ng dagat. Karaniwan ang ganitong sitwasyon sa malalim na dagat. Huwag ninyong takutin ang sarili ninyo. Hindi. Hindi magbabago ng direksyon ng sunod-sunod ang etyo ng pagguho. Magdasal ka na lang na tama ang sinasabi mo. Kundi ang bulok ninyong submarino ang unang mawawasak. Cut ang heat source. On muli ang active sonar. Naka-on na. 0530. Hindi ito topografiya. Hindi rin ito etyo error. Isang buhay na nilalang ito. O isang target na kusang gumagalaw. Ano iyon? Bumangga na, bumabangga siya sa atin. Iligtas ninyo kami, bilis, iligtas ninyo kami. Sira ang panlabas na shell. Babala sa oxygen system. Bumababa ang power system. Bumababa ang integridad ng hull. Pigilan mo siya, pigilan mo. Paano pipigilan? May lamat na. Nagkakalamat ang hull. May tagas na, nagsisimula ng tumagas. Magpadala agad ng ASA sa command ship ng XIA. Bilis. Naririnig ninyo ba kami, Commander Zhang? Inatake kami. Nasira ang Alpha. Hinihiling namin ang agarang saklolo. Iligtas ninyo kami, mamamatay kami rito sa ilalim. Iligtas ninyo ako. Isang pagkakaunawaan lang ang nangyari noon. Iligtas muna ang mga tao. Pakiusap, iligtas ninyo muna kami. Ngayon alam ninyo nang magmakaawa. Commander. Kanina lang, sinasabi ng mga taong ito na wala tayong kakayahan. Ngayon, alam na nilang tayo lang ang makakapagligtas sa kanila. Kahit masama ang bibig nila, 2 buhay pa rin yan. Ipaabot ang utos, hindi natin sila pwedeng pabayaan. Wang Yixue, pumunta ka sa Alpha. Iahon muna ang mga tao bago ang lahat. Naintindihan. Napakabilis ng bagay na iyon. Anino lang ang nakikita ko. Huwag mong habulin ang anino. Tingnan mo ang Alpha. Nasa malapit pa rin ito ang bagay na iyon. Nakikita ko na. Ano ba ang halimaw na ito? Mukha itong mutant na higanting pugita sa malalim na dagat. Huwag mo nang isipin kung ano ang tawag dyan. Baklasin mo muna ang mga galamay nito. Nakasupot ito sa kanila. Pakiusap, bilisan ninyo. Hindi na namin kaya. Dati na akong nagpiloto ng mecha para lumaban sa mga tangke. Nakarating na rin ako sa buwan. Pero walang kasing kilabot nito. Iyon ay dahil hindi humihinga ang mga kinalaban mo noon. Iyon ay dahil hindi humihinga ang mga kinalaban mo noon. Makinig ka sa akin, huwag kang magpanik. Ang mga kagamitan ay ginawa para lumutas ng problema. Hindi para sa dekorasyon lang. Guide mo ako, gagawin ko. Itaasan ka ng braso at pre-activate ang vibration spear. Gamitin muna ang mechanical arm para hawiin ang mga galamay nito. Huwag mong hayaang patuloy nitong puluputan ang Alpha. Pumupulot na ito sa atin. Tamang-tama ang dating. Limitado ang galaw ng kanang braso. Tumataas ang torque ng mga joint. Masyadong malakas ang puwersa nito. Hindi ko mahila ang kanang braso. Huwag mong piliting hilahin. I-switch sa sub-mode ng vibration anchor. Mag-counter-vibrate mula sa mga joint. Counter-vibrate.
Tama, habang mas mahigpit ang pulot nito. Mas matindi ang tama ng counter vibration sa kanya. Bigyan mo ito ng matinding tama. Ay, activate na. Ayos, gumana nga. Samantalahin ang pagkakataon para gipitin ito. Sila. Nakikipaglaban sila ng sabayan sa nilalang na iyon sa ilalim ng dagat. Commander, nakontrol na ng Deep Sea Titan ang sitwasyon. Patuloy na bantayan ang Alpha at ang Beta. Paubos na ang oras. Ulat, lumalala ang leakage ng Alpha. Ilang minuto na lang ang natitirang safety window. Huwag nang makipaglaban, iligtas muna ang mga tao. Masusunod. Nakaset na ang Route 3030. Dumaan sa kaliwang dalisdis ng trench. Iwasan ang teritoryo ng monster. Huwag masyadong mabilis. Ang Alpha ngayon ay parang basag na itlog. Isang uga lang, madudurog na. Copy. Sumusunod pa rin siya. Alam niyang may biktima rito. Pero alam din niyang aabutin siya kapag lumapit siya ng husto. Ulat, nakaalis na ang Alpha sa danger zone. Pansamantalang stable ang presyon sa loob ng cabin. Salamat. Maraming salamat. Narinig mo ba ng malinaw? Sino ang nagligtas sa buhay mo? Narinig ko po. Huwag muna tayong umahon. Hindi pa tapos ang pagmamarka sa mining zone. Tama, i-lock muna natin ang coordinate na ito. I-release ang marker. Ibagsak muna ang core coordinate anchor. CJ. Naitanim na ng maayos. Hindi lang basta naitanim. Kahit sinong pumunta rito sa hinaharap, ito ang unang makikita nila. Ulat, matagumpay ang pag-anchor sa core coordinate. Matagumpay na naipadala ang buong oblique view ng mining zone. I record ang lahat. Ito ang nakuha nating unang patunay ng kontrol. Dito sa 10,000 metrong trench. Ay dinedeklara ko. Matagumpay at kumpleto ang unang yugto ng misyon. Mabuti. Talo tayo. Dati, madalas kong marinig na masyadong madilim sa ilalim ng dagat. Pero ngayon, sa wakas ay napaliwanag natin ito kahit minsan. Ulat, Commander. May namataang mga reconnaissance plane at warship mula sa iba't ibang bansa. Napapalapit sa ibabaw ng dagat. Ulat, 2 reconnaissance plane sa Timog Silangan. 3 hindi kilalang warship fleet sa Hilagang Kanluran. Papalapit na sila sa nasasakupan ng misyon. Kapag nakita nila ang buong kakayahan ng Deep Sea Titan, mababaliw ang buong mundo. Hindi lang mababaliw, kundi babaguhin nila ang mga patakaran. Hindi ba't mahilig kayong magsalita tungkol sa limitasyon ng tao noon? Bakit tahimik kayo ngayon? Ayaw nilang magbigay daan. Pwes, ipakita natin sa kanila kung anong klaseng lakas ang meron sa nanggaling sa ilalim ng dagat. Ipatupad ang plano ayon sa panukala ni Xufan. Kasalukuyang nagsasagawa ng joint monitoring sa karagatang nasa harap ninyo. Pakiusap, huminto kayo agad sa inyong hindi otorisadong operasyon at sumailalim sa inspeksyon. Anong joint monitoring? Halatang nandito lang sila para agawin ang ating mga nakamit. Diyos ko, ano iyon? Nagsasagawa kami ng legal na misyon ng eksplorasyon sa karagatang internasyonal. Kumpleto ang aming proseso. At legal ang aming operasyon. Anumang pagtatangkang lumapit, manggulo o magnakaw ng datos ay may kaukulang pananagutan. Commander, sa pagkakataong ito, sila naman ang hindi makakaintindi. Masyado na silang mapangahas. Gusto nyo bang bigyan natin sila ng babala? Babala lang, huwag pabagsakin. Naiintindihan po. Takutin natin sila ng husto.
Itaas ang lipad. Muntik nang tamaan ng water cannon. Ngayon tatahimik din sila. Hindi tayo ang unang magpapaputok. Pero hindi ibig sabihin nito ay hahayaan lang natin sila. Bumalik na tayo sa base. Pagkatapos nito, sisimulan na natin ang bagong proyekto. Ang labanang ito sa malalim na dagat ay hindi lang para sa ating karangalan, kundi para isulong ang ating karapatan sa dagat, mga likas na yaman at kapangyarihan sa pagpapasya ng isang malaking hakbang pasulong. Sufan, ako, si Commander Zhang, ay may utang na pasasalamat sa iyo. Huwag na po kayong magpasalamat. Huwag niyo na lang po hahayaang umali-aligid ang mga dayuhang eksperto sa harap ko sa susunod. Tatandaan ko ang sinabi mo. Tapos na ang laban sa malalim na dagat. Oras na para pag-usapan ang mas malaking bagay. Sa wakas, dumating din tayo rito. Dati, sinabi mong gusto mong mag-weld ng isang dambuhalang bagay. Ngayon, handa ang bansa na gamitin ang lahat ng yaman nito. Para tulungan kang buuin iyon. Acero, rare earth, suportang militar, mga tauhan, at lihim na base. Basta't sabihin mo lang. Ibibigay ng bansa. Ang Jiangxian ang talim. Ang Deep Sea Titan ang sibat. At ang Luanyao naman ang langit. Kapag nabuo na natin ito, magbabago ang mundo. Iyan naman talaga ang hinihintay nating mangyari. Dati, tayo ang humahabol sa kanila. Pero ngayon, tayo na ang mangunguna sa kanila. Paalala, ang pagtatayo ng aerospace platform na Luanyao ay nangangailangan ng hindi pa nakikitang dami ng yaman. At isang napakalaking pasilidad. Kung ganoon, hanapan niyo muna ako ng lugar. Dapat ay malawak ito at sapat ang pagiging tago. Para magkasya ang dambuhalang sasakyan na iyon. Alam ko. Sigurado akong matagal nang inihanda iyon ni Lolo Wang at ng iba pa. Ano sa tingin mo? Sapat ba ang lugar na ito para mabuo mo ang dambuhalang iyon? Dito na ang magiging pangunahing lugar ng pagtatayo para sa proyektong Nantianmen. Inayos na namin ang lahat para sa ligtas na transportasyon, kuryente at mga materyales. Sugong, tumango ka lang. Ibibigay namin ang pinakamataas na prioridad para sa special steel. Walang limitasyon ang supply ng rare earth para sa iyo. At ang assembly team ay handang magtrabaho ng 24 oras. Dakilang welder Xu. Sa isang salita mo lang ngayon, kailangan kumilos ang kalahati ng mga pagawaan sa buong bansa. Kung ganoon, manatili tayong gising. Dahil wala na tayong oras para matulog pagkatapos nito. Dito natin ilalagay ang pangunahing assembly. Doon naman ang energy cabin. At sa silangang bahagi ang take-off at landing platform. Ang daanan para sa transportasyon ay dadaan sa likod ng bundok. Sa kanyang isip ang buong aerospace platform ay nabuo na. Hindi lang mga yaman ang itinataya natin dito. Ito ang nagbibigay lakas sa buong industriya ng bansa. Ihihinang ko ito para maging katotohanan. Malawakang pinapakilos ng bansa ng Xia ang mga industriya na reserba nito. Hindi ito isang karaniwang proyekto. Sa liblib na bahagi ng bundok Yuntai sa Zhonghai, nag-ugnay-ugnay na ang mga puntong ito. Patuloy na mag-imbestiga, siguradong hindi maliit ang bagay na ginagawa nila. Kahina-hinalang target sa Zhonghai. Mataas na enerhiyang pag-atake mula sa orbit ng kalawakan. Bagong modelo ng mecha sa estilong militar ng Zurihe. Estratehikong plataporma sa 10,000 metrong lalim ng dagat. Maikli ang takbo ng panahon. Ngunit lubhang nagkakaisa ang sistema ng teknolohiya. Hindi ito gawa ng maraming koponan. Iisa lang ang pinagmulan nito. Isang tao lang. Hindi lang basta inhinyero ang lumitaw sa bansa ng Xia. Kundi isang taong kayang baguhin ang mga patakaran. Ang ibig mong sabihin ay ang kabataang iyon. Maaaring siya ang utak sa likod ng lahat ng proyektong ito. Hindi lang basta maaari. Kundi halos sigurado na. Kung gayon, hikayatin natin siya. Pera, katayuan, at suporta mula sa mga pinakamahusay na laboratorio. Basta't hilingin niya. Paano kung hindi natin siya makuha? Kung gayon, nakawin natin. Kung hindi manakaw, sirain na lang. Pwede nating agawin ang teknolohiya ng unti-unti. Ngunit hindi na natin pwedeng hayaang itago pa ng bansa ng Xia ang taong iyon. Sa ngayon, iisa pa lang ang nakikita naming kahinaan niya. Ang kanyang ina. Nakatira siyang mag-isa at predictable ang kanyang mga gawain. Doon tayo umatake sa pinakamahinang bahagi. Ang mga henyong tulad niya ay karaniwang pinakamatatakot kapag pamilya na ang nanganib. Aling Xu, napakasariwa ng kinsay ngayon. Babawasan ko ang presyo para sa inyo. Sige, patimbang nga ng isang tali. Kayo po si Aling Xu, tama po ba? Ako po ang bagong voluntaryo dito sa komunidad. Kasalukuyan po kaming nagre-rehistro para sa pangangamusta sa mga nakatatandang residente. Pangunahin po naming inililista kung ilan ang nakatira sa bahay ninyo. Kung may kasama po ba kayo palagi o nag-aalaga sa inyo. At kung kumusta naman po ang inyong kalusugan sa pangkalahatan. Ang anak niyo po ba ay si Xufan? Balita ko po ay napakagaling at matagumpay niya ngayon. Bakit mo itinatanong ang tungkol sa anak ko? Naku, wag po kayong mag-alala, wag niyo pong masamain. Karaniwang pagpaparehistro lang po ito. Ayaw kong magparehistro.
Ma, anak, busy ka ba? Ayos lang po, bakit po? Wala naman pong malaking problema. Kaya lang, nitong mga nakaraang araw. Parang pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Sino po? Hindi ko rin po masabi ng tiyak. Noong namamalengke ako, may lumapit sa akin at nagtanong tungkol sa iyo. May mga hindi rin kilalang tao na madalas umaaligid sa ibaba ng gusali natin. Gusto lang kitang sabihan, anak. Huwag kang mag-alala riyan. Baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Ma, huwag po muna kayong lalabas ng bahay ngayon. Magpapadala po ako agad ng mga tao riyan. Naku, huwag mo nang palakihin ang bagay na ito. Ipagputuloy mo lang ang ginagawa mo. Huwag mong pabayaan ang mahahalagang bagay dahil sa akin. Ma, makinig po kayo sa akin. Bakit? Anong problema? May nagmamanman sa aking ina. Sigurado ka ba? Nagsimula na silang gumawa ng kilos para sumubo. Ipaalam sa pambansang seguridad. Ipaalam sa lokal na pangkat ng koordinasyon sa Zhonghai. Sa paligid ng tirahan ni Nanay Xu. Masusunod po. Itaas agad ito sa pinakamataas na antas ng proteksyon. Kung ako lang ang pakay nila, hindi ko pa sila papansinin. Pero ang idamay ang matanda, ay talagang pagpapakita na wala silang prinsipyo. Tungkol naman sa teknolohiya, dahan-dahan ko silang tuturuan ng leksyon para doon. Pero kung sino man ang magtangkang humipo sa nanay ko, sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ito. Target 1, nagpapanggap na volunteer ng komunidad. Target 2, nagpapanggap na tauhan ng courier. May isa pa sa ibaba. 2 araw nang nagbabantay malapit sa convenience store. Nakaset na ang bitag. Nandito na sila. Peke ang mga gig nila. Ang gamit nila ay naka-encrypt sa mga channel sa labas ng bansa. Ha, ano ito? Anong nangyayari rito? Huwag po kayong matakot, tita. Nandito po kami para protektahan kayo. Sufan, magsabi ka sa akin ang totoo. Nasasangkot ka ba sa malaking gulo, anak? Wala po, ma. Dahil lang ito sa mga ginagawa ko. May mga taong naiinggit lang. Pero bakit nila ako kailangang hanapin dito? Ma, ayos lang po ako. Huwag niyo pong hayaang maantala ang mga gawain niyo dahil sa akin. Huwag niyo na pong intindihin ang kahit ano. Kung sino man ang maglakas loob na manghimasok, sisiguraduhin kong mapapaatras sila. Nahuli na ang mga tao. Malinaw na may kinalaman ang mga dayuhan. Hindi lang sila basta nagmamanman. Balak nilang mandukot ng tao. Dati, iniisip ko na dahan-dahanin lang ang Luanyao. Hindi kailangang ilabas agad ang alas. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Dahil naglakas loob silang galawin ang pamilya ko. Ipapaunawa ko sa kanila. Kung ano ang magiging kapalit ng ginawa nila. Alam ko, hindi na rin magiging mabait ang bansa sa kanila. Na-detect ang pagtaas ng strategic combat will ng host. Maaari nang simulan ang maagang pananaliksik sa core module ng Luanyao. Pabilisin ang pag-usad. Bilisan pa. Hindi lang ito basta pagtatrabaho. Parang buong bansa ang tumutulong sa iyo na lumipat ng bahay. Dati akala ko sobra na ang Jiangtian. Pero kumpara sa bagay na ito, mukha lang itong laruan. Itaas na ang load-bearing beam number 1. As-dock na ang main energy skeleton. At calibrate ng maaga ang mechanical chain number 3. Masusunod. Simulan na ang pag-welding sa core energy skeleton ng Luanyao. Ang Jiangtian ay isang punto. Ang Deep Sea Titan ay isang bahagi. Pero ang Luanyao ang magdudugtong sa langit at lupa. Error margin ay mas mababa sa 0.001. Tao pa ba ang may gawa nito ng manu-manu? Huwag nang magtanong, siksugong ang may gawa niyan. Core section pa lang ito. Pero ang bigat na nararamdaman ay hindi na parang eroplano. Hindi na parang barko. Parang isang buong lungsod na lilitaw sa langit. Isang lumilipad na kuta ng digmaan. Sa hinaharap, sino mang tumingala at makakita nito. Tiyak naman na lamig ang buong katawan sa takot. Ang heat source sa target area ay hindi lang isang punto. Ito ay isang tuloy-tuloy na industrial-grade high-power output. At lalo pa itong lumalawak. Makukuha ba ang malinaw na litrato? Masyadong makapal ang ulap at malakas ang electromagnetic interference. Hindi makita ang mga detalye. Pero may isang bagay na sigurado. May ginagawang napakalaking bagay ang bansang siya.
Nagbabala ang mga eksperto mula sa iba't ibang bansa. Ang abnormal na industrial mobilization ng Xia kamakailan ay maaaring may kinalaman sa mga proyektong unconventional weapons. Ang kanilang mga nakaraang abnormal na aktibidad sa orbit, kailaliman ng dagat at himpapawid, ay sapat na para patunayan na may problema. Ang opinyon ng publiko ay unang hakbang pa lang. Ang ikalawang hakbang ay ang patuloy na pag-ipit sa kanila. Maaari tayong magkaisa na itigil ang pag-supply ng high-end optical equipment, ultra-precision industrial parts at precision control modules. Hindi pa sapat yan. Ipitin din natin ang buong supply chain. Hindi ba't gusto nilang gumawa ng kung ano-ano? Gawin nating mahirap para sa kanila kahit ang pagkumpleto ng pinaka-basic na kagamitan. Mahilig ang Xia sa malalaking proyekto. Kaya hayaan nating bumagsak sila. Dahil sa kakulangan ng materyales at kagamitan. Ang mga taong iyon. Sila pa ang unang nagpanik ng ganito. Pero nagmamatigas pa rin ang mga bibig nila. Hindi biro ang higpit ng blockade ngayon. Mga precision controller para sa mga high-precision optical chip. Lahat ay nakatutok sa pinakamasakit na parte sa atin. Xia Oxu, ano sa tingin mo? Lumang tugtugin na iyan. Akala nila kapag hinarangan ang ilang makina, luluhod na ang iba para magmakaawa sa kanila. Ang problema, maraming bagay nga ang nagpahirap sa atin ng maraming taon. Dati iyon. Iba na ngayon. Hindi ba't mahilig silang mag-blockade? Ibig mong sabihin, kung ganoon, putulin muna natin ang pinakamatibay na kadena. Gagawa muna tayo ng lithography machine. Hindi mo lang pala gustong labanan ang blockade. Kundi gusto mo ring baliktarin ang lamesa nila. Inapi na nga tayo hanggang sa mismong pintuan natin. Inapi na tayo ng ganito kagrabe. Bakit pa tayo magiging mabait sa kanila? Ituloy ang Luanyaw. Ako na rin ang bahala sa lithography machine. Talaga bang habang ginagawa ang Luanyaw, ay gagawin mo rin ng sabay ang lithography machine? Kung hindi, ano pa? Lithography machine lang naman iyon, di ba? Isasabay ko na lang sa paggawa. Ikaw lang talaga ang makakapagsabi niyan. Ang bagay na pinag-aagawan ng buong mundo. Parang ordinaryong proyekto lang kapag ikaw ang nagsalita. Nagsisimula na ang pagbuo ng high-precision optical array. Nagsisimula na ang paggawa ng nano-etching core. Ang presisyong ito, kahit palakihin pa ng 10,000 beses, walang makikitang mali. Hindi lang ito basta paggawa ng kagamitan. Kundi parang direktang binabago ang limitasyon ng industriya. Ang mga tinaguri ang nangungunang koponan sa mundo. Kahit hatiin pa sa daan-daang sub-project, aabutin pa rin ng maraming taon. Pero natapos niya lang ito sa isang gabi ng overtime. At ang pinaka-nakakainis pa rito, hindi lang siya basta nagmamayabang. Ang mga dayuhang nagpapatupad ng blockade na ito. Malamang kahit sa panaginip ay hindi nila maiisip na habang hinihigpitan nila ang kadena, ay gumagawa na tayo ng susi dito. Malapit na. Humanda para sa ignition test. Normal ang supply ng kuryente. Normal ang optical path. Normal ang ultra-stable platform. Simulan na natin. Abot sa pamantayan ang resolution. Lumampas sa pamantayan ang imaging precision. Patuloy pa ring tumataas ang etching stability. Hindi lang ito basta paghabol sa antas ng mundo, kundi direktang paglampas sa kanila. Sandali, pahinga muna ako. Baka hindi na naman kayanin ng puso ko. Paano nangyari iyon? Hinarangan nila tayo ng mahigit 10 taon. Pero nalampasan mo ang hadlang na iyon sa loob lang ng isang gabi. Ayos naman. Talagang magaling kang mang-asar, iho. Sapat na ito para baguhin ang kasaysayan ng semiconductor. Report. Tapos na ang unang yugto ng pagsasama ng core section ng Luanyaw. Katatapos lang ng lithography machine at ngayon ay nakakabit na rin ang Luanyaw. Balak ba nilang hindi patulugin ang mga tao sa labas? Dahil sa gulat ngayong araw. Hindi lang ngayon. Mula nang magsimulang kumilos si Xufan. Hindi na sila nakakatulog ng mahimbing. Ano ang susunod? Kasunod nito,
Itutuloy natin ang pag-usad ng Luanyao. Masyado na itong hindi ka pani-paniwala. Kapag itinabi ang Jiangtian 1 at Jiangtian 2 dito, mukha lang talaga silang laruan ng bata. Dati, akala ko ang aerospace platform ay isang konsepto lamang. Ngayong nakatayo na ito sa harap ko, doon ko lang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng matinding presensya. Palakihin pa ng 3 sentimetro ang reserbang butas ng main power by. Gumawa ng double redundancy para sa mga weapon mount. Disenyo lang ang panlabas na anyo. Ang tunay na magpapasya kung magbabago ang erang ito ay kung ano ang ikakabit dito, kung saan ito makakalipad, at kung anong klaseng sindak ang maidudulot nito. Kapag lumipad na talaga ang bagay na ito, magbabago ang buong antas ng estratehiya. Hindi lang ang antas ng estratehiya, kundi ang kapangyarihang magtakda ng mga panuntunan. Noong una ko siyang makita, nakalumang overall pa siya. Mukhang mahirap na estudyante na kahit sino ay kayang tapakan. Ngayon, sa isang kumpas lang ng kamay niya, may bago ng barko na lilipad sa kalawakan. Kaya naman ang ilang tao ay hindi talaga ipinanganak para yumuko sa iba. Kung papalarin tayo sa pagkakataong ito, at makuhanan ng litrato ang buong anyo nito, gawin ang lahat anuman ang mangyari. Ipakita niya sa akin ng malinaw kung ano talaga ang ginagawa nila. Halos lahat ng kanilang mga mata sa kalawakan ay nakatutok na rito. Kahit hindi malinaw ang mga detalye, sigurado nang hindi ito isang ordinaryong proyektong militar. Habang papalapit tayo, lalong hindi tayo dapat magmadali. Hindi pa ganap natapos ang Luanyao. Kung ipapakita natin agad ang ating alas, magdudulot ito ng matinding gulo sa buong mundo. Kapag naisapubliko na ito, ang reaksyon ng iba ay hindi lang basta usap-usapan. Wala nang saysay kung itatago pa natin ito. Mula sa pagmamanman sa langit hanggang sa pag-espiya sa lupa. At ngayon, dinamay pa nila ang nanay ko. Nagpapatunay lang ito ng isang bagay. Natatakot na sila. Ang ibig mong sabihin, kapag mas nabuo pa ang Luanyao, hindi natin kailangang ilatag ang lahat ng barahan natin. Pero kahit paano ay dapat nilang malaman na sa puntong ito ng paghabol nila, hindi isang biktima ang makikita nila, kundi ang isang bagong era. Ganyan nga. Kung ganoon, sundin natin ang takbo ng plano mo. Pero kapag nagpakita na tayo ng alas, dapat ay ayanigin natin sila ng husto. Huwag kayong mag-alala, kapag nagpakita tayo ng alas, gagawin natin ito ng minsanan at malinaw. Naabot na ng Luanyao ang itinakdang threshold. Nakamit na ang mga kondisyon para ma-unlock ang pangunahing energy module. Magsisimula na ang huling yugto ng weapon mounting system. Malapat na. Hindi pa rin natin makuha ang buong larawan ng malinaw. Ngunit napakalaki ng sukat ng target. At imposibleng ito ay isang mecha lang o karaniwang plataporma. Ano ba talaga ang gustong gawin ng bansa ng Xia? Ano man ang balak nilang gawin? Naubusan na tayo ng oras. Akala ko ay kahanga-hanga na ang Deep Sea Titan. Ngunit mukhang simula pa lang pala ang nasa ilalim ng dagat. Hindi pa inihahain ang pinakapangunahing putahe. Mula sa tumutulong bodega noon hanggang ngayon. Hindi ako nag-iisang nakarating dito. Kundi ang buong bansa ang napilitang magwelding ng paunti-unti hanggang sa makarating dito. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko kapag lumipad na talaga ang bagay na ito. Kung ano kaya ang magiging mukha ng mga tao sa labas. Siguradong mamumutla sila sa gulat. Patuloy na tumataas ang tindi ng heat source sa target na lugar. Ang dami ng ginagamit na enerhiya ay lampas-lampas sa limitasyon ng mga karaniwang estratehikong proyekto. Kailan ba talaga nila ito ilalabas? Kung hindi ako nagkakamali, malapit na. Kapag nabuo na ang bagay na iyon, mukhang hindi na sila mapipigilan ng mga lumang patakaran. Kapag humakbang pa ng pasulong siksufan, hindi na magiging katulad ng dati ang mundo. Kung ganoon, hayaan nating magbago ito. Ikaw talagang bata ka. Balak mo ba talagang kaming mga matatanda ay atakihin sa puso ng paulit-ulit? Sulit na sulit naman po. Oras na para sa atin.